sila ay magriman o ibalik ang isang impeachment o reklamo o asunto sa House of Representatives na siyang pinagmumulan ng mga impeachment kung ang kanilang asunto o reklamo ay merong diferensya. Sinabi ng kasalukuyang impeachment court na ito ang aming pamantayan, ito ang aming patakaran, ito ang alituntunin, walang pwedeng kumisyon dyan kahit Supreme Court kasi sila lamang, ayon sa saligang batas, ang may karapatan, ang may kapangyarihan, yung pang pinaka-term authority, kapangyarihan, na gumawa ng anumang alituntunin na sa tingin nila ay makakagabay sa kanila bilang isang korte. Mabuti kung si Robin Padilla, guguluhin mo ganyan, baka suntukin kang diretso yan, no? Yes, sir. Ano pong may paglilingkod ko? Ayan, pinag-uusapan namin, Manong Jay, bago ka pumasok. Ito pong sinabi ni Tito Soto na nakakahiya ang mga senator judges natin ngayon dahil mukhang hindi daw karapat-dapat yung ginagawa nila. Una, yung nagmomosyon yung senator judge, hindi raw karapat-dapat yun dahil hindi nila ginawa yun noong panahon na sila ay nasalang bilang mga senator judges. Anong masasabi mo rito, Manong Jay? Seryoso o biro? Sa bagay kasi kung biro, baka nagpapakilala lang sila, sir, magiging senator judge na po kami, baka gusto nyo kami kausapin muna. Ayun, yun pala, no? Diba? Parang pahiwatig. Dalawa sila ni Ping Lacson na biglang bumubunghalit, pareho naman silang magiging senator judge pagdating ng July. No? Tama. Kaya kung ikaw ay observant, magtataka ka, ano bang purpose nitong pag-iingan nitong dalawang ito? Few months or years naman, a few days before they actually become senator judges, di ba? Correct. Ngayon, kung seryoso naman, ako ayaw kong maniwalang tanga sila, no? At saka bobo sila. Diba? Muntik ko na mabugay yung aking kape, Manong Jay. Kasi ako, ganun tayo eh. Oh. Kung nagbibiro sila, makikipagbiruan tayo. Oh. Ano ba talagang kailangan ninyong dalawa? Diba? Na kailangan nagpaparamdam ika nga sa mga... Kasi po ganito yon sa seryosong usapan, ano? Ako, simula nung pumutok ito, dahil ang daming ang diskusyon, tayo naman sa ating pagkatao, basically I'm a research person, kaya nanaliksik na ako. Sabi ko, ano ba itong halukay ng kaluluwa ng impeachment court? So binasa natin makailang beses ang Philippine Constitution, 1987 Philippine Constitution. At yung mga talakayan nila, no, yung mga constitutional commissioner noon, nung sinusulat nila yung provision ng saligang batas with respect sa impeachment court. Unang-una, ang unang nakita natin doon, wala tayong nakita na sinasabing bawal sa isang impeachment court under the 1987 Constitution na sila ay magriman o ibalik ang isang impeachment o reklamo o asunto sa House of Representatives na siyang pinagmumulan ng mga impeachment kung ang kanilang asunto o reklamo ay merong diferensya. Ibig sabihin, Manong Jay, no, ililinaw ko lang. Ibig sabihin, yung sinasabi nila na hindi pa namin ginawa yan, hindi ibig sabihin dahil illegal yun. Ibig sabihin, hindi pa lang nila ginawa yung naunang mga impeachment court. So, kasi kulang unang-una, yung dalawa, lalo na si Soto, hindi naman natin tinatawaran yung kanilang pinag-aralan dahil si Soto ay graduate ng Colegio de San Juan de Letran. Bigating ano? Exclusive boys. Tama. Diyan sa may Intramuros, no? Si Senator elect. Ngayon ay pwede pa nating sabihin dating senador, no?
Ping Lacson, ay graduate naman ng National Defense, no? Military Science dyan sa Philippine Military PMA. Academy. Grabe. PMA. So, marahil nag-aral din sila ng konti ng batas dahil mga matagal na naglingkod to bilang mambabatas, no? At Senate Si Soto, President pa po si Tito Soto. Naging Senate President, naging Majority Leader. At sinasabi, tinitingnan ko yung record, isa siya sa nagsulat, no? Dahil siya ang chairman ng Rules Committee ng gabay o pamantayan, patakaran, alituntunin ng impeachment court nung kapanahunan nila. Ayun, kaya pinaglalaban niya na sundin. Pinaglalaban niya na sundin yung rules na sa palagay ko, yung sinasabi mo, Manong sinulat Jay, niya. Yung sinulat niya. Ayun. Kasi tanong ko, Manong Jay. Hindi naman siya ang sumulat dahil siya lang ang chairman ng Rules Committee. Tanong ko lang, Manong Jay, ibig sabihin, yung bang sinulat na rules ng mga naunang impeachment court, hindi pwedeng baguhin yan ng mga impeachment court na sumusunod? Ay, hindi po. Iyan ay gabay. As a matter of fact, lahat ng impeachment court may kanya-kanyang buhay, diskarte na sinusunod. Kasi nga, yan ang tinatawag sa Latin na sui generis, no? May sariling mundo. Iyon. May sariling daigdig. In other words, pag sinabi ng kasalukuyang impeachment court na ito ang aming pamantayan, ito ang aming patakaran, ito ang alituntunin, walang pwedeng kumisyon dyan kahit Supreme Court kasi sila lamang, ayon sa saligang batas, ang may karapatan, ang may kapangyarihan, yun pang pinaka-term authority, kapangyarihan na gumawa ng anumang alituntunin na sa tingin nila ay makakagabay sa kanila bilang isang korte. Yun. Malay na po yan. Tito Jay, meron lang akong lilinawin dito kasi may binanggit po kayo na sinabi nyo na hindi bawal isole o iriman itong ginawa ng mga senador. At yan ay maliwanag para alam ng ating mga nanonood na wala po yan sa 1987 Constitution na hindi pinagbabawal. Walang nakalagay na ipinagbabawal. Sa madaling salita, sa pag-aaral ng lay, sa Kapampangan, detang manigaral lay, gustong nasasabyan ng Makanyan, imburi na sabyan, alang Makanyan. Mayari mong gawan. Correct. Ayun, para naintindihan ko. Sa Tagalog po, what is not prohibited is not prohibited. It's allowable. It's allowable. It is allowed. It is legal. It is also constitutional. Yung hindi pinipigilan ay po pwedeng gawin. Correct. Ito ay isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution. Ito pong si Mr. Munsod. Oo. At tama. At ang sabi niya ay basa kanya, sa pananaw niya, ito daw po ay labag sa konstitusyon. Ano po masasabi niyo rito, Tito Jay? Ni-review ko nga yung kanilang discussion yung minutes, no, yung transcript ng Constitutional Commission. Wala akong nakita ron na discussion between Munsod and Escuna na sinasabi ni Mr. Munsod na bawal yan. Wala At saka ngayon lang niya naisip. Ngayon, hindi ko malaman kung bakit niya naisip yan. Baka nanaginip siya, tapos yan paggising niya, yan ang naisip niya. Let's give it to him. Medyo may edad na rin si Mang Christian At nung panahon na binuo itong 1987 Constitution, ano ba ang posisyon at ano ba ang katayuan nitong si Sir Munsod, ano? Kasi alam ko panahon 1987 commissioner siya kasama ni ganito nangyari, no? Pag-upo ni Tita Cory, no, sumalangit nawa ang kaluluwa, kaagad-agad na kanilang sinuspinde ang 1972 Constitution. At nagpatawag siya, nagnumbra siya, humirang siya ng mga constitutional
commissioner, CONCOM, no? Instead na maghalal ng magpatawag ng Constitutional Convention o i-convert ang Batasang Pambansa bilang Constituent Assembly, hindi niya ginawa yon. Ginawa niya, tumawag siya ng 52 kaibigan at kapanalig ng Partido Dilaw, no? O Liberal Party, at siya ang hinirang na Constitutional Commission. Kasama si Christian Munsod dyan, isang abogado, si former Justice Adolf Ascuna, at marami pang iba. Sila ang bumuo ng 1987 Constitution na dinaan sa plebisito na ako, sasabihin ko naman tapatan, ako, si Senator Juan Ponce Enrile, si Richard Gordon, yung dating Minister ng Information, we campaign against it. Talaga? Yung ratification because alam namin maraming problema, marami siyang butas. Ngayon, dahil na-approve na yan sa plebisito, kinakailangan tanggapin natin, sundin natin. And this is the very same Constitution na sinasabi nga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na kanilang sinusunod. Okay. And rightfully, dahil sinasabi sa 1997 Constitution na ang bukod tanging may kapangyarihan na lumitis sa impeachment cases ay ang impeachment court na binubuo ng kasalukuyang Senado, the 19th Congress, no? Ang swerte nga maswerte pa nga sapagkat nagkaroon ng compromise motion kasi kung tutusin yung original motion dismissal. Correct. Yung kay Bato, yan ang pinadidismiss na talaga. Yan ang isinampa ni Senator ni Dr. Ronald De La Rosa. Yung, Senator Doctor. Bigyan natin ang emphasis. Siya po ay Doctor of Public Administration, PhD. Hindi po siya graduate ng One Ball University. No? Yan. Parang kilala ko yung One Ball na alam mo, kinakailan, huwag tayong masyadong seryoso dahil makatakihin sa puso, no? So yan. At ito po ay sinigundahan ni Senator Christopher Lawrence Tisorogo. At sa kanyang pag-second demotion, nabanggit niya ang katagang remand. Ayun. O ibalik ang naturang complaint sapagkat ito ay puspos ng kakulangan at tandisang kamalian. Sapagkat ito ay ika-4 na impeachment complaint na isinampa sa Office of the Secretary General ng mababang kapulungan ng 19th Congress. Yun yung punto natin. Yun yung punto natin na Manong J, no? Sinasabi nila wala naman daw nagmo-motion nung panahon nila. Paano namang walang magmo-motion? Wala namang nung panahon nyo na nagpasa ng impeachment ng ika-4, Manong J, di ba? Wala. Samantalang malinaw. Puro una. Puro first impeachment. Kaya walang question. Kaya walang question talaga yung mga judge. Kasi kung ang nababasa ko sa sinasabi nila, talagang hindi magmo-motion kasi una yun eh. Walang question ng 1-year ban. Alam mo, Kabadong, maswerte nga yung panig ng taga-usig sapagkat binigyan pa sila ng pagkakataon na parang sinabi, hoy, mahiya naman kayo. Binabalik namin kasi tangat kalahati nagsulat itong complaint na ito. Correct. Pero Manong Jay, napuna ko lang, yung mga matatalinong mga kakampi nila, si Coco Pimentel, alam naman natin, top bar notcher yan. Bar top notcher yan. Si Laila de Lima, alam din natin na DOJ Secretary. Yung matatalino nilang mga kapanalig. Nakikita natin na galit sila dahil alam nila yung naganap eh. Ayon nga kay Coco Pimentel, ano ko lang Manong J, may sinabi siya na yung synonym daw ng remand at return ay parang
talagang dismiss din. Kaya siya nag-init. Anong masasabi mo rito, Manong G? Teka. Boss, lilinawin lang natin yung sinabi niyang synonyms, ano? Yung kasing sinabi niyang synonyms, pinapahalintulad niya sa salitang dismissal. Yun nga. Yung remand. Ngayon, ako, Tito J, pinag-aralan kong mabuti, sinerge ko yung synonyms na yan. Sige. Yan, ha? Ganito yan. Dismissal sa return. Ganito yan. Yan. Tapos may nagsasabi pa, hindi pwede yung ginawa nila dahil sa senator judge sila. Bakit sila nag-motion to dismiss? Correct. Or motion to remand? Marami yan. Ganito kasi nakakalimutan nila yung antecedent before that. Diba? The day before nanumpa si Francis Escudero bilang na magiging tapat siya kay Heart Evangelista sa impeachment court. No. Tumindig na si Bato. Correct. Si Senator Bato, ang sabi niya, teka muna, magdi-deliver ako ng aking privilege speech. Pinigilan siya ni Joel Villanueva, yung kilalang-kilala ng ombudsman nung araw. Na pinatawa nila ng perpetual disqualification of public office, no, to hold public office. Kaso hanggang ngayon nasa office pa rin. Sabi nila, sa muna. Dahil yan ay alam nila motion to dismiss ang kanyang privilege speech eh. Correct. As a senator sabi ni Villanueva, hindi, bukas na yan. Pag tayo ay impeach pagkatapos nating manumpa bilang senator judges. Hindi, Manong J, parang sinabi niya yung bago, yung una nating agenda bukas, yung motion mo. Saka na natin bigyan ng ng pagkakataon. Yan. Sila ang may gusto yan eh. At saka kahit si Coco, siya na pumayag siya. Sabi niya, sige, panumpain muna natin kasi nga atat sila na i-consider na yung impeachment court on that day. Di ba yun ang talagang gustong mangyari nila ni Risa. Ayan. Barakel, no? Ontiveros de Barakel. Ayan. Debyuda yan eh. Ang napangasawa niyan ay PMA graduate na apelyido Barakel. Para at least alam ng mga nanonood tsaka nakikinig. Kaya ang pangalan niya ay Risa Ontiveros, Byuda de Barakel. Ayun pala yun. Okay. So, dahil atat sila, sabi nila, Bato, bukas na. O si Bato naman pumayag kasi ayaw naman niya ng gulo. Mabuti kung si Robin Padilla, guguluhin mo ganyan, baka suntukin kang diretso yan, no? Lusog agad. Nung araw pa lang na yon, mainit ng ulo ni Robin. Pinoy. Kasi nga, isa siya sa nag-second demotion doon kung sa magi-impeach, no, ay sa magdi-dismiss. No? So, ayun nga, so nakapanumpa si Chis Escudero. At kinabukasan, nanumpa na yung mga senador. So, naging senator judge na. So, hindi, Manong J, lang natin. Kasi humirit nga si Bato niyan eh. Sabi ni Bato, yun na yung motion niya. Teka muna, sabi ni Villanueva, manumpa muna tayo. Yan yung una nating gagawin. Correct. Kaya nagalit si Binoy, yun yung tingin ko eh. Kasi pinigilan nyo na kahapon, pipigilan nyo na naman ngayon. Manong J, ako, pananaw ko dyan, yung paliwanag kasi ni Escudero, teka, hindi pa tayo mga senador pa lang. Kasi pinag-uusapan na yung, actually po, nanumpa na si Escudero. Ang sabi ni Escudero, bago natin pag-usapan yan, kinakailangan ibang level na tayo, urado na tayo. Kaya kapag urado ka, sabi nga ng isang eksperto, may karapatan ka na magpa-dismiss yan, hindi na motion dapat kasi urado ka na. Ngayon, tama, yung tamang termino na nakikita ko eh. Pag hurado ka na, may kapangyarihan ka na, huwag mo na gagamitin yung word. Pwede rin gamitin mo, pero mas maganda, direkta mo na, hindi ka na magmo-motion. Bilang kapangyarihang iginawad sa akin bilang hukom, ngayon din ay aking, pwede ko sabihin na, pinapadismiss ko na ang kasong ito
o for lack of probable cause or anong tawag dyan, yun ang pananaw ko doon. Hindi, ganito Ngayon, yan. yung sinasabi nyo ni Kabansa at Sergey at saka ni itong nangyaring ito, para sa akin lang, kung kayo ho ba, yung uulitin ko lang sinasabi ko lagi ito, kung kayo po ba ay may dokumento at nakita nyo palyadong dokumento, tatanggapin niyo. Hindi, ganito Yun yan. lang naman Ganito. Para at least maintindihan ng mga nakikinig. Unang-una, hindi pinagbabawal sa kahit sino senator judge na mag-file ng motion to dismiss. Sa 1987 Constitution. In other words, pag hindi bawal, pwede. Okay. At saka, Manong Jay, nagbotohan sila eh. Correct. Yun. Ibig sabihin... Ngayon, collegial body ang impeachment court. Correct. Parang Supreme Court yan. Yes. Lahat ng judges, siguro, kung nasanay man yung mga abogado, katulad ni Attorney Christian Munsod, na ang nagpa-file ng motion to dismiss ay yung panig ng taga-usig, nakakalimutan niya sa Supreme Court, merong nagsinasabing lahat sila nagsusulat ng desisyon sa isang kaso. Ito sa impeachment court, ganun din. Nagkataon si Bato, ang kanyang naisisulat, ikanyang binigkas at pinagbotohan. At pag pinagbotohan niya, na... Para sa kanya, itong kasong nasa harap natin ay hindi obra sapagkat ito ay palpak, mali. No? Correct. Minadali, nilabag yung 1-year rule. 1 year. Kaya siya nag-file ng motion. Ang swerte nga lang nila sapagkat meron tayong senador na naging diplomatic na siya, expert, no? Diplomacy expert. Sa madaling salita, magaling magpaikot, Manong Jay. Matalino. Matalino. Matalino because hindi biro yung ginawa nila. Correct. Imagine mo From dismissal. Yun yung motion. Pinakalma niya yung nag-aalab na motion ni Dr. De La Rosa. Correct. No? Pati At yung... the same time, sinasabi niya, hoy, mga pangit na mga congressman na may tigwa 150 bukols, no? Binabalik namin sa inyo ito sapagkat hindi obra, mali, no? Okay. Ngayon, pabindisyonan nyo muna yan sa pare. Oo. Para maging okay. Di ba? Pero at the same time, sabi niya, seka muna, kahit na binindisyonan nyo na yan, ini-offer nyo na yan sa isang sagradong misa, teka muna, yung bang kayo ba nandyan pa pagdating ng July? Correct. Masasayang lang. Kung wala na kayo dyan, sabihin nyo muna kung itutuloy pa natin ito sa July. Ayun. Doon ako nasiyahan, Manong Jay. Doon sila nawaisan. Kasi malinaw naman kasi, kung sa arithmetic, ganito yan. Oo. Sige, binalik namin sa inyo. Ini-expect nila na ibabalik nila agad. I-review. Correct. So pag ni-review, it will take 1 or 2 days or siguro 1 week. Bakit binalibag pabalik sa atin itong reklamo ito? So kukoreksyon na nila, no? Whatever is wrong with the impeachment, anong tawag nito? Complaint. Either sunugin nila yung 3 naunang complaint para lumabas na first complaint dyan, or pag-resignin nila yung Secretary General at i-certify ng bagong Secretary General na ito nga isa lang, yun lang ang na-submit. Wala silang makitang kopya. Naglaho yung 3 na nauna. Tinangay nung Secretary General. Tinangay, kinain nila mo, no. Ibig sabihin, para nang sa ganun, makorek nila. This will not take anong tawag nito, 1 day. Re-reviewin talaga, re-reviewin. Tapos isa-certify yan. Kasi pag sinertify yan ng Kongreso, ibig sabihin, dokumento na yan. Iyon. So, Tito Jay, may tanong lang ako, Tito Jay. Pasingit lang ako, Tito Jay, doon sa 1987 Constitution, para sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, para liwanagin lang natin ito. Sa 1987 Constitution tayo, balikan natin dito. Kasi ang sabi ng konstitusyon ng 1987, isang beses ka lang magsasampa
ng impeachment sa loob ng 1 taon. Correct. Okay. Ngayon, Tito J, may nakasaad ba sa provision ng 1987 Constitution na kapag ka 4 na beses ka nagsampa pero iisa lang yung kaso,